Sino pa po ba ang kumakain dito ng dugo? So, rinuguan. Napansin po ninyo, ang sino mang kumain nito ay ihihiwalay sa sambayanan ng Israel. At sabi doon, itititig ng mata ng Panginoon sa taong yun, mga kapatid. So, aalisin siya sa kapulungan ng Israel. So, nakita po natin ang mga tipo. Bakit daw? Doon sa ating nabasa, mga kapatid, yung dugo, mga kapatid, ito ang sabi dito, for the life, sa verse 11, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your soul. Ito yung pangtubos, mga kapatid. Ang sabihin kasi ng atonement, ito yung pambayad. Ang ibig sabihin ng atonement, sa salitang Hebrew ay kifor. Kifor. K-I-P-P-U-R. Na ang ibig sabihin, dalawang meaning po nito. Sabi dito, to repay a debt and to purify. So yun po, mga kapatid, ang sa Hebrew. At sa wikang praise the Lord. So yun po ang meaning ng atonement. At sabi dito, kunin natin yung root word na atone. Sabi dito, to make amends, to provide or serve as reparation or compensation for something bad or unwelcome. So yung word na amend means to change or modify something for the better. Diba? Pag sabi nga yung batas na amendara na ibig sabihin na bago, na modify. So, to reform oneself, yun pa ang isang meaning. Sabi dito, o sa ibang termino, sa madaling salita, ang word na atonement, ito ay reconciliation. Ito ay ginamit ng isang spiritual leader o isang kilalang tao, William Tyndale, noong 1517, yung word na atonement. Amen? Doon munang ginamit ito, mga kapatid. Ngayon, dito po sa Leviticus, mapansin natin na praise the Lord. So bago po, ay dako muna tayo doon sa Romans chapter 5. Balikan po natin yung Romans chapter 5. Kasi doon natin kukunin yung pinaka... Amen. Isa pang meaning ng atonement, ito yung the reconciliation of God and humankind through the sacrificial death of Jesus Christ. So nakita po natin, mga kapatid, na binasa natin sa Leviticus na ito ay ginawa po mong isang statute. Ito ay talagang gagawin ito ng Israel. Sabi doon sa Leviticus, ito ay talagang yun ang kanilang ipapatupad dito sa Israel, mga kapatid. Praise God. Amen. At isang quotation, mga kapatid, babasahin natin. Praise the Lord. Amen. Praise God. So, on the wings of a snow white dove, na ipinangaral noong 1965, November 28, pinangaral gabi ito, evening. Amen? Now we find here, sabi dito, paragraph, impisa natin, mga kapatid, sa 73.
So, umpisan po muna natin dito sa 70 kasi pinanggit dito yung Chinese ticket mga kapatid. Sa 71. Amen. Kasi gustong kunin dito yung praise the Lord. Umpisahan po muna natin dito sa On the Wings of a Snow White Love, 1965, 11:28. Amen. 67, sabi dito. Now we notice that this bird, many things, I've got written down here, but the clock keeps moving around. This bird was also used in the Old Testament for sacrifice. Yung binabanggit po dito mga kapatid, yung dove, kung titingnan natin sa taas pa nito, kailangan masyado ng mahaba. So, sabi dito, this bird was also used in the Old Testament for sacrifice, for an atonement, and for cleansing. So, nakita po natin yung word na cleansing. To purify, yung isang meaning po baga nung sa every word na kifar is to purify. At sabi dito, yung atonement, ito yung sa ibang termino ito ay propitiation, o ito yung tinatawag na ihandog mo sa Panginoon para maalis yung galit ng Panginoon. Ito ay yung kabayaran mo sa pag nagkasala na yung tao, kinakailangan silang maghandog sa Panginoon. Ito yung atonement mga kapatid. Ginagawa ito ng mga pare. Kung ating balikan yung Leviticus, binasa natin. Sabi dito, let's just refer here to one in Genesis chapter 15 verse 9. Let's think of this verse just for a moment. Now Abraham was asked God here, how would he do this? God is making his word back to Abraham and he does it in a strange way. Let's begin at the first verse. Sabi dito, after these things, the word of the Lord came into Abraham in a vision. See, Abraham was a prophet, so he saw visions. Sabi dito, fear not, Abraham, I am thy shield and exceeding reward. Amen. And Abraham, Jehovah Maneses, see, and Abraham said, Lord God, notice, capital L, Lord God, Elohim, see, in a vision, Lord God, in the vision, that what will he do? What will thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? And Abraham said, behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is my heir. And behold, the word of the Lord came to him, saying, this shall not be thy heir. Okay? Dan made him a promise, See, right then, Abraham's word have failed, but the promise is unconditional. The covenant, unconditional. So may dalawa po tayong covenant mga kapatid, kung ating mapansin. Si Abraham, siya ay, yung covenant ng Diyos ay unconditional. At sa panahon ni Adan naman, ito ay conditional, kung ating mapansin. So, pero hindi po tayo dako doon mga kapatid. Nadaanan lang po natin yon. But he that shall come forth out of thine own bowel shall be thine heir. Amen? And he's 100 years old now. He brought him forth abroad and said, look now towards the heaven and tell the stars if thou art able to number them. Amen? A man without a child and now 100 years old. And he believed in the Lord, and it was counted unto him for righteousness. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur, or out of the Chaldeans, to give thee the land to inherit it. And said unto him, Lord, whereby shall I know that I shall inherit it? And 68, now listen to this. And he said unto him, take me a heifer of 3 years old, and a she-goat, isang babaeng kambing of 3 years old. What's the trees now? 3 years old, and a ram of 3 years old, and a turtle dove, and a young pigeon. The same people bought the same thing.
See, it was used in sacrifice that he was pursuing Jesus. The covenant was made. You know how he cleaved them apart and how that. Sabi dito, in the old times when they made a covenant, they would take and write the agreement up and kill an animal. Stand in between it, tear the covenant into one person, took one apart. So, may agreement pala mga kapatid, covenant. Sabi dito, like the Chinese laundry used to do, yung pala yung sinasabi ni Barbara ng baga, na yung magpapalaba yung doon ka sa mga Chinese, yung isang papel hatiin dito at ibibigay doon sa nagpalaba para pag claim mo, pag nag-match yun mga kapatid ay ikaw talaga yung may-ari. So tuloy tayo mga kapatid. The Chinaman here, she could write English, so he wrote in there and tore a piece of paper and handed you apart. And you remember the Chinese laundries when they used to do that and their two ends, kinakailang magparehas, di ba? Mag-dovetail siya. Had to compare to get your clothes. See, you couldn't fool him because he had the other end of it. You might recopy your name but you can't retire that paper. Amen? So pag hindi po talaga nag-match yun, nangulugan hindi ikaw yung may-ari, di ba? Nung pinalabahan na mga damit. See? It had to be the same piece of paper. So that's the way they done it in the Oriental days, long ago in the Eastern days. They'd kill an animal, stand in between, tear the piece of goat skin apart. One took one and the covenant was confirmed. They brought the pieces together and they had to dovetail just exactly. Now what God is showing him here is this, on these sacrifices, is speaking of Christ. That how God took Jesus to the Calvary and tore him apart and received the body up into heaven. Naunawaan po natin yung body. Hindi na po yung body na 16 element na ginamit niya. We believe bumalik siya doon sa kanyang original body. His theophany. And sent the Spirit down upon us. That the same Spirit was on him has to be on you to dovetail with the body. To be the bride at the end time. See, that's right. So, won't be a denomination now. It will be the word, what he was. See? But like that word has come to word, like cell in a human being, you know, when your body is being built, it isn't one cell of a human, next of a dog, and next of a pig. So, hindi naman kinakailangan yung katawan mo, human talaga. Hindi naman pwedeng yung katawan mo katulad ng aso, di ba? Sabi ni Barbara, it's all human cell. That's the way the body of Christ is all the Word of God. Not just part of it, some tradition added to it. No, it's all the body of Christ. Now we find here that he used both a turtle dove and a young pigeon because they are the same family now. Okay? So binabanggit niya dito yung mga sa purification. Leviticus chapter 12. We find here that the order of a woman being purified, if the woman had a baby, she had to wait. If it was a boy, she had to wait for 33 days before she could enter the congregation with the doves for purification. If she had a girl, she had to wait 96 days before she could enter the congregation. So mayroon pong mga numbers po dito, di ba? Sabi dito, 77, now we find here the 6th verse, when the days of her purification are fulfilled for a son or for a daughter, she shall bring a lamb of the first year for a burnt offering, and a young pigeon or a turtle dove for a sin offering unto the door of the tabernacle of the congregation. So, medyo mahaba mga kapatid, kung babasahin natin ng tuloy-tuloy, okay, dito na yung atonement, sabi dito sa verse 79. 78, so she can't come in yet because her days isn't finished yet, but she can't give this to the priest of the door for her offering. So, see either a turtle dove or a young pigeon. They're both the same family. Now, it was used for atonements. And atonement for sin, one dove, or of leprosy, which is a type of sin, you brought 2 doves. One's head was taken off. Ito yung ginagawa pala mga kapatid, pinupugutan yung isang dove. Sabi dito, turn upside down and bleed on the other one. At pinapadugo doon sa isa.
And then the other dove was set free. Yung isang dove, ito ay pinapalaya. Yung isa naman, ito ay inihandog. So yun ay tipo mga kapatid ng ating Panginoon. Lahat po yan, sabi ni Brother Branham, lahat po yan ay mga types and shadows kay Christ. Yung on the cross of Calvary, mga kapatid. Sabi dito, and then the other dove was set free, and when the dove flew, he butt the ground with his blood of his mate. And the blood cried out to God, Holy, holy, holy is the Lord God. Can't you see the dying mate, Jesus Christ, was killed and sprinkled upon us, that we should go free, crying out, Holy, holy unto the Lord. What beautiful types. Wish I had some voice. So nakita po natin, sa madaling salita mga kapatid, itong mga ginagawa sa Old Testament, ito type lang mga kapatid, sa atin at saka kay Kristo mga kapatid. Na si Kristo yung tinatawag na nagbubo ng dugo at ito ay ibinuhos doon sa kanyang mate, yung pig yun, di ba? At yung pig yun, ito yung pinalaya siya. Nung naligo siya nung dugo nung kanyang mate na pig yun. So katulad din sa atin mga kapatid, sabi dito, bakit sabi dito, was killed and sprinkled upon us that we should go free. Para tayo daw ay we could go free, crying out, Holy, holy, holy unto the Lord. Kaya kung wala po mga kapatid, hindi natin tinanggap yung tinatawag na atonement, ay hindi po tayo pwede makapagpuri sa ating Panginoon. Hindi tayo makapagsabing, Holy, holy unto the Lord. Bakit mga kapatid? Sabi doon sabi ni Apostol Pablo mga kapatid, tayo ay ipinanganak na by nature na tayo ay mga anak ng kagalitan. Amen? Kaaway tayo ng Diyos. Meaning, yung ating first birth, mga kapatid, ito ay kaaway ng Diyos. Nakuha po natin, mga kapatid? So, kinakailangan yung mga kapatid na kinakailangan mapawi yung kagalitan ng Diyos. Kaya kinakailangan mayroong tinatawag na atonement. To repay. Para sa isang pagkakautang. Bakit mga kapatid? Yun ang naging bunga ng ating unang mga magulang na sila ay linabag nila yung batas ng ating Panginoon. Mga kapatid. Dahil sa Garden of Eden, mga kapatid, may covenant doon. Ano yung covenant? Sa oras na kayo ay kumain, umipo man ng tree of knowledge of good and evil, sa oras na yun ay kayo'y mamamatay. So yun po ang naging bunga mga kapatid. Nagkaroon po ng tinatawag na kamatayan. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na separation. Yung Diyos at saka yung tao. Sa ibang termo, yung ibig sabihin ng atonement, ito ay to cover. O barrier. May barrier mga kapatid. To break the barrier pala, ibig sabihin. May barrier doon mga kapatid na inaalis. Ano yon? Sabi ni Brother Branham, nung magkasala yung tao, nagkaroon na po ng tinatawag na chasm. Mayroon na pong separation. Nahiwala yung tao sa Diyos. So, nagkaroon po ng tinatawag na death. Kasi ibig sabihin kasi ng death ay you are separated from God. Diba? Pero, salamat mga kapatid, dahil mayroong tinatawag na Feast of Atonement. Sa ibang termino pa, ang ibig sabihin ng atonement, ito ay to pacify. Hindi ko nababasahin yung isang quote ni Brother Branham na sabi niya, this man of Galilee, sabi niya, buhay siya ngayon dito, hindi po siya patay. Doon sa kanyang healing ministry, mga kapatid, sabi niya, kung si Kristo ginawa niya, kagaya nung ginawa doon sa babae sa balon, mga kapatid, sabi niya, hinamon niyo yung mga tao sa healing. Nang sabi niya, kung si Kristo ay gawin ulit yung ginawa niya doon sa babae sa balon, mga kapatid, maniniwala ho ba kayo na, sabi ni Brother Branham, na siya ngayon ay nandito at siya ay buhay na muli?
Yun yung nasa healing siya mga kapatid. At doon sinabi niya yung pangalan ng babae, kung ano yung sakit niya. Sabi niya, hindi tayo, we are strangers, total strangers from one another. Pero sinasabi ko yung pangalan mo. Pero before nun mga kapatid, nung ginawa niya yon, ay sinabi niya muna, nasabi niya, kung gawin ulit ni Jesus Christ, yung ginawa niya doon sa a woman at the well, maniniwala ho ba kayo na yung Jesus Christ na the same, na man of Galilee, that man from Galilee, ay nandito ngayon. The same Jesus Christ, sabi niya. Mga kapatid, ginawa niya ulit. Anong ginawa ni Jesus Christ sa panahon na yun? Diniscend niya bagay yung babae at sinabi niya, yung asawa mo ngayon ay 5. 5 na yung pangasawa mo at yung kasalukuyan mong pangsama ngayon ay hindi mo paasawa. So, yung challenge na yun ni Brother Branham, mga kapatid, pinatunayan lang niya na si Jesus Christ nandito ulit sa lupa. Nakuha natin mga kapatid, yung diniscern niya yung babae, sinabi niya, ito ang sakit mo niya, ganito. Dineclare niya yun mga kapatid sa mga tao. Pero yung mga tao hindi nila nakita mga kapatid. Yung akala nila isang bagay na sinabi lang ng propeta. Pero mga kapatid, sabi ni Branham, doon sa taas pa ng quotation na yun, hindi ko na makuha pa. Nasabi niya, ginawa akong isang seer, prophet ng Diyos. At ano ang bagay na ipinapakita, sinasabi ko lang yung pinapakita niya sa akin. Sabi ni Branham. Kaya, meaning mga kapatid, ang purpose mga kapatid nitong atonement, mawala yung tinatawag na barrier. Mabayaran yung isang bagay na ano pa yung meaning natin ng isang meaning natin ng atonement, sabi dito? Sabi dito, to provide or serve as reparation or compensation for something bad or unwelcome. So, praise the Lord. To put right. Amen? Sabi dito. Kasi ang meaning kasi nung atonement ay to make amends. Ilagay sa tama mga kapatid. Ibig sabihin, wala sa ayos yung tao noon mga kapatid. Amen? Bakit? Sabi ni Lord, very verily I say unto you, marvel not, sabi niya sa chapter 3, you must be born again. Sabi nga ni Brother Dan, kinakailangan. Ang ibig sabihin ng you must ay kinakailangan kayong ipanganak na muli. Bakit mga kapatid? Mayroon tinatawag na harang mga kapatid. Ano yung harang? Yung galit ng Diyos. Bakit may galit ang Diyos? May kasalanan. Amen? Hindi mapacify yung Diyos. Galit ang Diyos eh. Sabi ni Branham, that man of Galilee. Amen? Ano ang ibig sabihin mga kapatid ng Galilee? Ang ibig sabihin ng Galilee ay to pacify. Amen? Sino lamang mga kapatid ang makapag-alis ng galit ng Diyos? Si Jesus Christ mga kapatid. Bakit? Sabi doon sa Romans chapter 5, nung tayo ay mga mahina pa, nung tayo ay mga makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Nakuha natin mga kapatid? Nung tayo ay mga kaaway pa ng Diyos, hindi mapacify ang Diyos. May galit ang Diyos dahil galit siya sa kasalanan. Amen? But si Kristo, siya ang man of Galilee. Amen? Siya yung nag-pacify
Kaya mga kapatid, si Brother Branham ay ipinakita sa atin mga kapatid ang hiwagang ito. Na ang gospel mga kapatid ito ay babalik uli sa east. Amen? Sabi niya sa mga alagad, kayong mga mga taong taga Galilea, bakit kayo nakatingin sa taas? Itong si Kristo na umalis ay darating din sa ganong paraan na kung paano siya umalis. Paano siya umalis mga kapatid? Kinuha siya sa anong paraan? Sa magitan ng cloud. Amen? At alam niyo mga kapatid kung bakit kinakailangang may mamatay mga kapatid? Hindi na hayop lang. Kasi yung dugo mga kapatid, bagamat sinabi doon na the life is in the blood, sabi ni Brother Branham, palaging ginagawa yon, okay na mapatawad yung mga kasalanan. But sabi doon, hindi makabalik yung buhay na nandoon sa hayop, pabalik sa believer. Pero si Kristo mga kapatid, yung buhay niya mga kapatid, ay bumalik sa believers. Kaya yung tinatawag na atonement na ginagawa nila sa Old Testament mga kapatid, hindi po ito makapag-alis ng kasalanan. So hindi pa rin mga kapatid mapacify ang Diyos. Bakit mga kapatid? Hindi masagot o yung hinihingi kasi ng Diyos talaga na offering. Kasi ito yung offer ito sa kasalanan itong atonement, pagtubos. Kinakailangan pag nagkasala ka, yung pari muna. Yung pari, siya rin ay mag-aalay para rin sa kanyang sarili. Doon sa Leviticus binasa natin. Hindi lang, bago nag-aalay siya para sa mga tao, sa mga Israelita, pero siya muna mga kapatid, yung pari. Mga kapatid, siya din ang nag-alay siya yung naligo ng dugo nung pangsakripisyo. Amen. Dalawa kasi yan mga kapatid. Yung isa, para sa sakripisyo, yung sa susunugin. Di ba? Praise the Lord. So, nakita natin mga kapatid, yung purpose ng atonement mga kapatid, ang ibig sabihin ng atonement sa ibang words ay to pacify. Propitiation. Ito yung nakakapagbigay sa Diyos ng inaalis niya yung galit ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng propitiation. Pampalubag sa loob ng Diyos. Si Kristo ang pampalubag sa galit ng Diyos. Kaya sabi doon sa Bible, tinanggap niya lahat. Yung buong galit ng Diyos ay binuhos lahat kay Christ, imbis sa atin. Bakit? Kinakailangan niya isang innocent substitute. At si Kristo lang ang nakamit nung requirements na yun, mga kapatid. Para matubos tayo, mga kapatid. Bakit? Yun ay dugo ng Diyos. Basahin natin, mga kapatid, sa Acts chapter 20, verse 28. Hindi yung dugo ng Hudyo, mga kapatid. Si Christ, hindi po siya Hudyo. Hindi rin siya Hintil. Amen? Sabi dito sa Acts chapter 20, verse 28. Okay. Kaninong dugo ito, mga kapatid? Na pinantubos? So verse 28 po, mga kapatid, basahin natin. Sabi dito, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Tinubos. Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. Ang tinutukoy niya dito yung mga elders, yung mga ministro, mga obispo, na sila yung ginawang mga
Overseer. Sabi dito, ginawa kayong espiritu ng mga obispo. Hindi yung obispo na may erik dito sa ulo. Sila yung overseer. Sila yung tagatingin, sila tagapag-alaga. Sabi dito, ginawa kayong espiritu ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili ng kanyang sariling dugo. Dugo pala ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Dugo ng Diyos. Amen? Kaya sa Old Testament, mga kapatid, hindi tayo pinapakain ng dugo. Kasi, noon pa man, ay bawal na po yan. Baka may kumakain pa sa atin ng rinuguan. Bawal po yan. Kasi sa Council of Jerusalem, isa po yun sa mga binanggit na hanggang sa New Testament, mga kapatid, hindi pa rin yun, ipinatupad pa rin yun. Kasi hindi nila yun ginusto. Kundi sabi doon nung mga alagad, ninais nung Espiritu Santo at nung mga kapulungan na wag nang bigyan ng mabigat na pasanin yung mga hintil, kundi ang gawin nila ay umiwas na lang sila sa isa doon yung binanggit, yung pakikiapid, yung mga binigti. Brother Gaps niya, binigti. Hindi pwede. May rugo ba ito? Binigti man sana. Hindi man pinag-gilgil siya eh. At sa dugo. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, isa yun dun sa Council of Jerusalem na i-declare na talagang hindi po pinapahintulot, mga kapatid. Because the life is in the blood, mga kapatid. Yung buhay ng laman ay nasa dugo. Tingnan mo yung tao kung wala ng dugo. Pag malungsi na kan, da na kan dugo, da naman kang buhay, dedo na kan. Ano po? The life is in the blood. Mga kapatid. So patuloy tayo at ginawa pala tayong mga tagatingin sapagkat sila ay binili ng kanyang sariling dugo. Dugo ng Diyos, mga kapatid, ang pinangtubo sa atin. Sabi ni Brother Branham, hindi dugo ni Maria o ni Jose, hindi egg cell o sperm cell ni Mary at saka ni Joseph, kundi ang Diyos gumawa mismo ng sariling egg cell at sperm cell at ginawang katawan ni Jesus. Ano yun? Paano nangyari? By the spoken word ng angel na pumunta kay Mary. Paano nabuo yun, mga kapatid? Sabi doon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ba't ang tanong, paano nangyari yon? Di ba nagpakita yung angel at sinabi ni kay Mary na ikaw ay magdadalang tao at tatawagin mong Jesus, ang sanggol? Sabi ni Mary, be it unto me, according to thy, ano yung thy? Yung angel's word. Yung sinabi ng anghel. Mga kapatid, yung message ng angel, yun ang nag-create ng blood na nandun. Kasi di ba nagsisimula sa blood yan? Dugo ka ng yung mga magulang, ng yung ama. Doon sisimula, blood. Yung cell na yun, mga kapatid. Yung hemoglobin. Di ba? Yun yung life, yun yung red kuha ng tao. Yun yung buhay ng tao. Doon sa hemoglobin. Kaya si Christ ay hemoglobin ng Diyos. Siya yung tinatawag na innocent substitute. At hindi lang po, mga kapatid, mag-cover siya ng kasalanan, kundi sabi niya, narito na, sabi ni John, ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Pag inalis na, mga kapatid, wala nang kasalanan yung tao. Wala na, pacify na yung Diyos. Natigil na yung galit ng Diyos. Kaya, men of Galilee, amen? Good morning sa atin. Ang ibig sabihin ng Galilee,
to pacify or pacific. Amen. Kaya sabi ni Brother Branham, kung paanong yung gospel ay nagbula sa east, ito ay katulad mga kapatid ng araw. The gospel travels with the sun. Amen. Hindi po nagkataon mga kapatid sa Asia mga kapatid. Dito sa Southeast Asia, the only Christian nation in the Southeast Asia ay ang Pilipinas. Sinong mga nandito? Japan, diba? Malaysia, Indonesia, Brunei. Brunei, Muslim yan. Malaysia, Muslim. Hindu, ano pa yung mga kwan? Shintoism, Japan. Walang Kristiyano mga kapatid. Lahat yan ay nakaplano sa kaisipan ng Diyos mga kapatid. Even yung pagpunta dito ng mga Spaniards, yan po ay hindi lang dahil naghanap lang ng Spice Island si Magellan. But even Magellan siya ay, I believe, ang Diyos ang nag-utos sa kanya na pumunta sa Spice Island. Spice Island, maghahanap lang ng mga pangrikado. Hindi po yun mga kapatid, hindi yun. May intelligence mga kapatid dyan. Sabi ni Brother Branham, hindi ka aksidente na nandito. Ito ay pre-planned sa kaisipan pa ng Diyos. Yung lugar mo, yung pangalan ng ama mo, mismo yung location mo, yung tinitirahan mo, lahat po yan ay may nandun sa plano ng Diyos, lahat po yan. Kahit yung lolo mo, yung apelyido mo, lahat po yan. May connection po yan mga kapatid. Bakit? Yan po mga kapatid ay nasa kaisipan na ng Diyos. Sa pagtutubos na ito mga kapatid, lahat po ito ay nasa plano ng Diyos. Bakit? Sabi ni Brother Branham, hindi man pwedeng tubusin yung hindi man sa Kanya. Amen? Hindi po siya pwedeng bayaran. Alam mo, ikaw, Brother Gabs, bayaran mo yung relo ni Brother Benja. Hindi naman. Babayaran mo yung na isang lamong relo mo. Siya rin, obligado siyang bayaran niya yung na isang din niyang relo. Ganon din sa Diyos mga kapatid. Kasi ang ibig sabihin ng redemption ay ibalik doon sa dating kalalagayan. Sabi ni Brother Branham, yung nahulog, ibig sabihin ng redemption, kung ano yung nahulog, yun ang ibabalik, mga kapatid. Kaya, ano yung nahulog, mga kapatid? Sabi ni Brother Branham, si Adan hindi po nagkasala. At si Adan hindi po siya sinumpa. Bakit? Sabi doon, siya ay anak ng Diyos. Walang anak ng Diyos na susumpain, mga kapatid. Ang sinumpa, mga kapatid, ano yung sinumpa? Yung lupa. Sabi doon, tutubuan ka na ngayon ng mga tinik. At pangalawa, yung siya mismo, sabi niya, sa magitan ng yung pawis, ikaw ay kakain. Yung lupa pa rin yun. But the inside, mga kapatid, hindi po yun mawawala. Kasi aram niyo mga kapatid, yun ang may parte ng Diyos na hindi po mawawala. Sabi ni Brother Branham, you were not saved on any day. You were always saved. So, ibig sabihin, hindi nawala. Hindi ka nawala sa Diyos. Amen? Tingnan niyo yung ligaw mga kapatid sa ating pagtatapos. Dahil tayo mga kapatid ay tinubos na ng Diyos. Amen? At yung meaning baga, to repay for a, yung ibig sabihin ng isang ng atonement. Amen? Sabi dito, yung atonement sa Hebrew, kifor, ang ibig sabihin dalawang bagay, to repay a debt and to purify. Linisin tayo mga kapatid.
yung nasa loob, hindi mo na pwedeng linisin yon. Dating malinis yon. Sabi ni Branham, you were only trapped. Pag sinasabing trap ka, kumbaga sa krimen, na set up ka lang, Brother Gabs. Hindi man talaga ikaw yung gumawa. Na set up, na trap. Sabi niya nung kata, trap, shackled by this world, never realize. Amen? Na-trap. Nakulong ka, Brother Benja, na later on, na-find out na hindi naman talaga ikaw yung gumagawa. Na-set up ka lang. Amen? Bakit? Dumaan ka dito through sexpert. Na-set up ka sa katawan na yan. Nakapasok ka na lang doon. Na-trap ka. Nakulong ka lang doon. But there will come a time na sabi doon, mapapakinggan nung di ba yung kwento ni Branham sa yung eagle na naimsa siya ito sa mga denominational na mga cage, ay mga hen, at kakaiba siyang itog, ang laki, at nung mapisa siya, talagang iba yung galaw niya, umaganon-ganon pa siya, di ba? At saka natutumba-tumba siya, at weird yung paningin niya sa mga kasama niya, kakaiba siya eh. Dumating yung isang araw, mga kapatid, may sumigaw doon sa langit, sabi niya, ah! Sabi nung maliit na agila, sabi niya, parang ganyang may connection sa akin. Hindi ako kontento dito sa mga kinakain itong mga kabrother ko. Why, mga kapatid? Hindi naman talaga yung design mo doon. Na-trap ka lang. But, because of this redemption, mga kapatid, ang ibig sabihin pa pala ng word na atonement, ito yung redemption. Na-trap ka lang doon. Shackled by this world. Amen? But, sabi doon sa Ephesians, nung maliwanagan ang mata ng iyong pagkaunawa. Amen. Realization. Nung naunawaan mo na, sabi, anak pala ako ng Diyos. Hindi pala ako taga rito. Sabi nung maliit na agila, sabi niya, parang iba yung nadarama ko. Parang doon ako. Bawat ikot nung nanay, sabi niya, ah! Amen. Come out of her, my people. Sabi doon sa Revelation. Lalabas tayo doon, mga kapatid. Amen? Bakit? May purpose ang Diyos. Amen? Sa'yo. Bakit? Kasama ka dito sa pagtutubos na ito. Ito, ang ibig sabihin pa ng atonement ay reconciliation. Ibabalik ka ng Diyos sa magkakasundo ulit kayo ng Diyos. Sabi niya doon, how can two walk together except they be agreed? Amen? Paano magsama ang isang tao kung hindi sila nagkasundo? Amen? Kung hindi siya na-reconcile? Diba? So yung Chinese ticket na yun, mga kapatid, kinakailang magparehas para matubos yung labahan. Yung nalabahan na malinis na, mga kapatid. Kaya, diba? Yun po, mga kapatid, ang tinatawag na type and shadows na ginagawa sa Old Testament. Praise the Lord. Isa pang quotation bago matapos. Amen. Sa the brass serpent, sabi dito, sa 1953, November din ito, 21. Yung mensahe, brass serpent, sa paragraph 10. Now in the Old Testament was type, just like God leading Israel, all the sacrifices and the atonements, sabi dito. Yung ginagawa nilang atonements doon sa ilang, doon sa
templo, yung pag-aalay ng mga pare. And everything in the Old Testament just spoke of Christ. Sabi ito, in Christ, paragraph 10 ng Brass Serpent, sabi ito, and in Christ, the center of the full plan of God's redemption for the human race. Everything you have need of tonight is in Christ. Sabi, lahat ng kailangan mo sa gabing ito, sabihin niya ni Brother Branham, is in Christ. Amen? Sino yung Christ? Siya yung atonement. Amen? Yung espiritu niya. Ang purpose pala nun, mga kapatid, kinakailangang ma-release yung blood. Para yung blood na ngayon, mga kapatid, makabalik doon sa mananampalataya. Para siya papalayain siya doon sa ilang mga kapatid. Palilipa rin yung pigyo na yon. Ganun din yung dalawang lalaking goat. Yung isa, ialay. Kigilitan para handog para sa kasalanan. Yung isa, tinatawag na scapegoat. Bibitawan siya. Ganun din yung ginawa doon sa pigyon at patatakbon siya at palalayain siya doon sa puntay siya doon sa lugar na walang tumitira doon. Pinalaya yung isang kambing. Si Kristo, mga kapatid, yung ginilitan. Siya yung binubuo ng kanyang dugo para, mga kapatid, yung dugo na yon, mga kapatid, ay bumalik sa atin at para tayo ay malaya magpupuri sa ating Panginoon. Yun po ang hiwaga ng atonement. Amen? Kaya sa panahon nito, mga kapatid, hindi lang po ito pagtutubos. Ang kagandahan, mga kapatid, yung pagtutubos na ito, 2,000 years ago, binayaran na sa Cross of Calvary. Pero, ang panahon natin ngayon, mga kapatid, ito na yung panahon na yung kambing na yun ay lumaya na. Amen? Kasi bakit lumaya siya? Yun ang purpose ng atonement, to purify. Ibig sabihin ng to purify, ikaw ay nalinis, na-sanctify. Di ba? Doon sabi doon sa Titus, sa Jude, na kinakailangan siya munang ma-sanctified bago siya makasama doon sa elect. Mga kapatid, we are sanctified, mga kapatid. Amen. Di pa natin natapos yung quotation. Lahat po pala yun ay tipo. Amen? So, yun na po. Yun yung pinaka yung sa paragraph 10. Amen? Now notice this of divine healing in the atonement. Christ, the beginning, was leading the church in a form of a pillar of fire. Do you believe that? Do you believe that was Christ? The Bible said it was. Moses esteemed the riches of Christ greater treasures than the riches of Egypt. And he forsook Egypt, not knowing where he was going, but not fearing the king's wrath, but he was led by Christ. So, yun palagi ang pamamaraan ng Diyos, mga kapatid. Pagka gusto niya, mga kapatid, i-save yung kanyang mga tao, mga kapatid, magpapadala na siya ng tinatawag na minsahero. Kagaya ni Moses, panahon na para ma-deliver yung Israel, pinadala siya sa Israel para alisin yung mga Egyptian sa bondage of Egypt. So, ganun din, mga kapatid, sa panahon natin, we have also our Moses. Bakit, mga kapatid? Para palayain tayo doon sa mga denominations. Tinawag tayo, mga kapatid. So, bakit ibinalik na yung life na yon? Amen?
sa pamamagitan ng mensahe ng Revelation chapter 10, mga kapatid, na nakipag-unite sa Revelation 10:1 ay tinawag niya yung bride. So yun po mga kapatid, hindi na lang po tayo yung tinatawag na binayaran, okay, wala yung problema. But ang kinakailangan ngayon mga kapatid, yung tinubos na yun ay siya po ay magamit na ng ating Panginoon. Makapagpuri tayo. Walang anumang bagay na bandage tayo mga kapatid. Kundi tayo ay, sabi nga ni Brother Branham, God is calling a bride out of the bride, o tumatawag siya ng church mula sa mga church. Amen? Kinuha tayo mga kapatid sa denominational na mga system at inilabas tayo. Wala na tayo sa loob ng church ages mga kapatid. Bakit mga kapatid? Tinubos na tayo. Dalawa kasi mga kapatid ang pagtutubos eh. Kinakailangan hindi ka lang yung binayaran ka. Hindi ka lang yung lumabas ka. Tama yun, lumabas ka. But may kinakailangan ka pa rin pumasok. Kasi saan ka papasok? Kay Kristo. Yun ang two parts of redemption mga kapatid. At para magkaroon po ng atonement, reconciliation, yung pag-iisa mga kapatid, si Kristo at saka yung tao. Kaya salamat at inalis tayo ng Diyos sa mga denomination. Sabi na hindi ako napunta rito para magtatag ng isang bagong organization, but sabi ni Brother Branham, na makita ko kayo mga kapatid na kayo ay nabago, ginawa ko yung mga bagong nilalang new creation in Christ. So yun po ang message, ang layunin ng message ng seventh angel. So sa gabing ito, tayo po ay nabayaran na. At nabayaran na yung pagkakautang. Wala na yung galit ng Diyos. At tayo ay na-purify na. Amen. So binabalik ko sa ating MC, mga kapatid, yun po ang atonement. Amen. Brother Gabs. Amen. Tayo magsipag tayo mga kapatid.